Alright, so may nag-comment dun sa video ko about practice. Kung gano'n daw ba dapat katagal mag-practice, no? So, meron bang specific number of hours talaga yung practice time? Or bahala na, no? So, ganito kasi yan, no? So, ang practice kasi, hindi lang naman yan nakabase sa oras, nakabase din sa intensity, at saka sa kung ano yung goals mo, no? So, ako personally, I don't practice with the goal of, kailangan 2 hours, kailangan 3 hours ang practice, no? Hindi ako ganun. Kasi, sa totoo lang, tamad ako eh. Gusto ko efficient lahat, no? Hindi man nagmamadali, pero at least, alam ko na I'm not gonna waste time. I'm gonna make sure na I hit my goals when I go into my practice sessions and make sure na tatamaan ko yung mga kailangan kong ayusin. 'Di ba? Ganun. So, wala naman talagang general na length as long as tinatamaan mo yung kailangan, 'di ba? Parang ganito, when you're a beginner, ang mga pyesa mo usually 20 seconds, 30 seconds. So, you don't need to practice for hours kasi 20 seconds lang yung pyesa mo eh, di ba? Linisin mo lang siya, maayos mo siya, maybe in 30 minutes, tapos na, maayos mo na yun, no? Hindi mo kailangang magtagal ng sobra. Now, as you progress into the skills, no, yung mga pagtugtog natin, doon na humahaba yung oras naturally, di ba? Kasi may mga times na tutugtog ka na ng concerto, let's say yung concerto is 50 minutes, di ba? Or 35 to 40 minutes ang concerto. So, hindi naman pwedeng, isipin mo, pag pinasadahan mo lang yun, 40 minutes na. So, hindi naman ganun mag-practice, di ba? Pag nagpo-practice ka, dinadaanan mo siya, hinihimay mo, dinidivide mo into smaller chunks. So, hahaba talaga naturally yung progression mo. So, from 20-second pieces to 1-minute pieces to 2 minutes to 5 minutes, di ba? Pahaba lang ng pahaba. So, hahaba talaga naturally yung practice kasi hindi na siya magkakasya. Now, sabi nila, you don't need to practice more than 3 hours a day. No? Kasi kailangan mo rin gumawa ng iba pang mga bagay. Kasi hindi lang technique ang kailangan ng isang musician. You also need experience. You need the human side or the artistic side. So, kailangan mo pa rin mabuhay. You have to live. Not just, magkulong ka sa room mo and practice the whole day tapos wala ka ng ibang ginawa. No? Hindi siya magiging productive. And you won't be able to generate new ideas and mababurnout ka. So, yun yung kailangan mong tandaan pag nagpo-practice ka. As long as you're hitting your goals. I remember ako nung bata ko, nasabihan ako ng parents ko, practice ka, 2 oras, ganyan. So, let's say 8 a.m. to 10 a.m. Napasadahan ko na lahat, na ayos ko na, malinis na. By 9 o'clock, sabi ko, okay na. Nagagawa ko na yung kailangan kong gawin. Sabi, hindi pa, kailangan mo pa 1 oras pa. So, wala na, hindi ko nung time na yun, hindi ko talaga alam, ano pang gagawin ko, okay na eh. So, may mga ganun, no? May mga tao naman na gusto nila talagang makababad sila doon. Now, don't get me wrong, kung nag-enjoy ka sa ginagawa mo at talagang tingin mo marami ka pang matututunan when you dive deeper into it, let's say 4 hours, 5 hours ka na nagpa-practice, by all means, go. Wala naman tayong limitations, pero at least average of 3 hours kung professional, no? Usually. Ngayon, kung hobbyist ka and you have other things to do, I think life will get in your way naman. So, mababawasan talaga yung practice time mo kung may iba ka pang ginagawa. No, but yeah, you don't want to seal yourself in a box na, okay, kailangan 1 oras, ganyan. Kung yung 1 oras na yun, parang pinapaulit-ulit mo lang tapos wala ka rin namang na-achieve na goal, hindi ka rin nagpo-progress, sayang lang yung oras mo. Better not to practice pag ganun. So, just make sure na kapag nag-practice ka, 100% yung focus mo sa ginagawa mo and you're very mindful of what is happening. Alam mo na, okay, pag nagkamali ka dito, ano yung mga steps or finding a solution in certain problems para maging productive yung practice. So, it's more important to have good quality, mindful practice than the time you spend. Okay? Hahaba yan naturally because kailangan mo siyang humaba because yun nga, yung repertoire mo humahaba na. Yung kailangan mong linisin masyado ng madami. Yun, pwede mo naman. And also, you can practice within different times in the day. Hindi naman porket
nag-practice ka ngayong umaga, kailangan tuloy-tuloy yan. No? You can take a long break, let's say lunch break, ganyan. Tapos practice ka ulit sa gabi. Wala namang masama doon. Just don't force yourself. Pag nakakaramdam kayo ng pain, in any way, shape, or form, or ngalay, ganyan, pahinga mo. Or pag nagpo-frustrate ka na para maiwasan yung burnout, pahinga. Do something else, and then go back to what you need to finish in your practice routine. And also, I think magandang idea to have a practice journal para lang alam nyo, okay, today, ito yung gagawin ko, ito yung lilinisin ko, itong parts na to, itong passage na to, hindi ko titigilan hanggang hindi ko nakuha. So, mga ganun. And then, write how you felt, paano mo siya nakuha, anong ginawa mo, what was going on in your mind. Yun kasi yung magpapagaling sa atin, yung mga little details na yan na hindi naman napag-uusapan. Kasi doon ibig sabihin yung problem solving skills natin gumagana. So don't be scared to practice a short amount of time, and wag nyo ring isipin na pag mas mahaba mas productive. It's not like that. It's always about quality over quantity. Kaya good luck sa'yo and keep practicing.